Good morning mga friends. Sa mapagpalang umaga at sa mapagpalang araw, sa mapagpalang gabi saan ka man naroroon sa araw na ito, naway nasa mabuting kalagayan po tayo mga friends. So this morning, welcome back to my munting channel mga friends. And this morning, tayo po ay balik kusina na. Balik kusina po muna tayo mga friends. Sa umagang ito, ko po ay magluluto ng one whole chicken. Ginataan. Gagataan ko yung chicken mga friends. And after kulutuin sa gata, saka ko siya isasalang sa air fryer. Yun. So meron tayo ditong one whole chicken. Yan. So kakagaling ko lang pala sa sa palengke. Actually hindi siya palengke, Changi lang. So mas mura doon. Doon po kasi ako namimili sa Changi kasi mas mura siya, tsaka nakaka-discount ako, sana ako nakakatipid, doon po ako mga friends. So ito lilinisin natin, papakita ko sa inyo mamaya yung mga sangkap, sahog na ilalagay ko. Simple lamang ito mga friends, napakasimpleng dish or recipe, pero tinitya ko po sa inyo na masarap. Yan. So, muli po mga friends, paanyaya po sa ating lahat, kung bago ka pala napadpad o napadaan sa aking munting channel, baka naman po pwedeng makahingi na isang subscribe dyan. It will cost you nothing mga friends. Please support my channel po, aking munting channel, Joe Marquez Vlogs po yan mga friends. Search nyo lang po, Joe Marquez Vlogs. Please subscribe, watch my videos, like, and share. Don't skip ads mga friends. Alright, para naman madagdagan yung ating revenue na nire-require ni YT. So wala pa tayo sa YouTube, nag-ipon pa lang ho tayo ng revenue. Sana naman po masuportahan nyo po aking munting channel mga friends. Joe Marquez Vlogs po yan. Salamat. Okay, maglilinis lamang po ako. Hindi ko napapakita sa inyo kung paano ko linisin. Papakita ko na sa inyo maya maya pag naka-ready na yung ating mga sangkap at isasalang na po natin. Alright! So ito na yung ating chicken na nalinis na. Ayan. So yung proseso ko ng paglilinis, simple lamang mga friends. Before ko siya hugasan ng tubig, kasi diba raw pa ito, galing pa sa palengke, ini-scrub ko muna siya ng asin. Yan, rock salt all over, ini-scrub ko para matanggal yung mga tira-tirang balahibo. Tapos binabanlawan ko ng suka, white vinegar. Katapos na scrub ng asin, white vinegar, para ma-wash yung mga dumi. And then saka ko siya i-rinse ng water, saka ko siya babanlawan ng tubig. Linisin ang linisin. Yan, pag okay na, ito na siya. Yan. So, ang i-prepare ko na ngayon yung mga sahog. Alright. So, ito yung basic na sahog natin na ihahalo. Bawang, garlic, onions, luya, ginger. Yan. Tapos yung ating garlic, hatiin lang natin sa gitna. So papakuluan pa naman natin yung chicken. Onions, slice lang natin to. Gusto kong nipisan para medyo dumami tignan. So bilis lang naman po pag slice ng onion. Ganito lang po yan. Yan. So ayan, tapos na. Gusto ko rin po lagyan ng tanglad. So, kukuha po muna ako ng tanglad sa labas. May tanim po tayo sa labas eh. So, ito na po yung ating tanglad. Ayan, 2 puno po yung kinuha ko. So, yung isa ipapalaman natin sa loob ng chicken. So, isa ilalatag natin doon sa kaldero na pagpapakuluan natin. So, ayan na siya. Nakalatag na. Siyempre, maglatag din tayo dyan ng iba pang sangkap. So, iba papalaman natin.
Yan. So, ito yung ating chicken, mga friends. Yan. Ipa-final yan. May lalagay pa tayo dyan, mga powder. So, syempre, black pepper, garlic powder, onion powder. Lagyan na natin ito para mabango. Oregano, herbs and spices. Bango na. So ito na siya, mga friends. Yan. So ang isasabaw natin dito, kunting tubig lang, kunting tubig or diretso gata na. Tignan natin. Tas ito, yan. Buhos natin. So, di muna tayo maglagay ng tubig dahil naglagay na tayo ng soda. Tapos yung gata. Yung gata ko pa lang gagamitin, mga friends, to ready na to. Yung nakapack na. Yan. So ito na yung gagamitin nating sabaw para pakuluan hanggang lumambot yung ating chicken. Para ma-absorb yung lasa bago natin siya i-air fry. Yan. So isang napaka effective po nitong way na to, mga friends. Kung gusto niyo po mag-air fried ng chicken, bago niyo po i-air fry, daan niyo po muna sa ganitong proseso para yung tenderness niya ng meat, no, hanggang loob luto siya, at the same time malambot siya, at higit sa lahat napakalasa po niya, mga friends. Super delicious po talaga siya, napakalasa po. So maglagay lang dito ng kunting asin, salt to taste. Yan. Syempre, pagka may asin, nandyan yung partner niya, di ba? Laging may pepper. Syempre, salt and pepper yung lagi mag-partner. Pandagdag lasa din po yan. So, ayan na. Kasalang na siya. Pakuluan na lang natin. Boil. Pag kumulo na siya, mag-adjust na tayo ng heat ng ating talag. So yung heat niya ngayon, temperature niya is 2-1. So mamaya ilipat ko na sa braise para mag-adjust yung heat niya patapos yung kumulo. Alright, update ko kayo mamaya, mga friends. Shoutout po sa lahat ng aking mga loyal subscribers dyan. Sana madagdagan pa. Sana dumami pa yung mga subscribers ko, mga friends. Yan. So, lagyan naman natin ng oyster sauce, mga friends. Yan. Lagyan muna natin siya ng oyster sauce. So, may babaliktad natin. So ito na po siya, mga friends, nakabaliktad na, no? Yan. Puro mga after 10 minutes pwede natin siyang ihango, no? Hanguin dito. And isi-set aside muna natin para ma-drain bago natin ilagay sa air fryer. Alright? Update you later. So ito na siya, mga friends, no? Papatay na natin at hahangkuin para ma-drain natin siya. Set aside muna natin siya bago natin ilagay sa ating air fryer. Alright.
So, ito na siya mga friends, no? Nalagay na natin sa ating air fryer. Yan, sasalang na natin. So, yan. Siset muna natin siya ng 15 minutes. Select muna natin. So, yan. Sa chicken yan. So, nakalagay dito, 200 degrees. Yan, 200. So, ang gagawin ko ngayon, i-adjust ko po yan into 185. Yan usually ang ginagamit ko. 185 degrees lang po siya. Since na napakuluan naman natin siya, no? Mga friends, take note of that. Napakuluan na natin siya. Naluto na siya before natin siya isalang dito sa ating air fryer. So, 185 degrees is enough. And I will set it sa timer natin into 15 minutes first. So, nakalagay dito 20 to 30 minutes. So, I will put it and set into 15 minutes. And set. So after that, i-flip natin, babaliktarin natin siya, and another 10 minutes na lamang po pagbaliktad. So depende pa rin, nagva-vary pa rin po yon. Kung syempre i-check nyo po kung okay na ba sa inyo itong ganitong result, yung texture nung niluluto nyo, yung magiging outcome nasa sa inyo po yan. Pero usually yun ang ginagawa ko po, 15 muna, and then pagka flip 10 minutes na siya. So ganun po usually ginagawa ko, kasi pinapakuluan ko muna siya bago ko siya sasalang dyan. So update ko kayo mamaya mga friends, no? Yan, so 11:20, kailangan ko nang umalis, papunta ako school. Susundo muna ako sa aking estudyante, at pagbalik update ko po kayo. Alright, so ito na siya mga friends after 15 minutes, no? Ayan. So ngayon babaliktarin natin siya. At ayan na, nabaliktad na natin. Pasok. Set natin ulit siya. So dito magbabawas ulit ako. Ayan, 180 na lang. And 10 minutes. Start. So yan. After that, good to go. Wow! 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 Look at that mga friends! Final result. Ito yung nagiging outcome ng niluto natin mga friends. Look at that! It looks so yummy. It looks so delicious mga friends. Alright! Smells good. Oh! Napanginayantay natin mga friends. Lafang na! Alright mga friends! Ito na po yung ating final product mga friends. Muli, maraming salamat sa panonood. Enjoy watching my videos mga friends. Sana may natutunan kayo, no? Kung gusto nyo gayahin, no, itong recipe na to. Yan. So, sundan nyo na lamang po. Napakadali lamang ng proseso natin. Jomar here of Jomar Ken's Vlogs mga friends. Muli nagpapaalala sa inyo, kung bago ka pa lamang napadaan at napadpad sa aking munting channel, don't forget to subscribe, hit that notification bell nang sa gayon lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Please like and subscribe. Share na rin mga friends.